Salamat po, Good sir. morning. Salamat po sa inyo po pagpapaunlak. Senator, first things first, of course, mainit po itong issue kay Ginoong Orly Guteza at meron pong desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 18. Ano po masasabi ninyo dito po sa inilabas po na desisyon na ito na i-refer sa DOJ, ito pong sinasabing falsified documents ni Guteza para investigahan at kasuhan nga po at yung mga gumamit po ng kanya pong affidavit. Pinaiinit lang yan, John and Drew, kasi nakakapagtaka kung bakit sila nagko-concentrate sa bagay na yan. Ang sabi nga nila dyan, creating creating mountain out of a molehill, para magawa ni Guteza yan, ay siguro dapat pinasok niya yung opisinang nagnotaryo. Hiniram niya yung stamp ng notarial details. Hiniram niya yung dry seal, Tapos hinanap niya yung yung tawag diyan yung libro nila na pinagnotaryo para makuha niya para maituloy niya yung document number, yung page number, yung book number. Imposible para makuha lahat ni Guteza yung siya yung gagawa noon. Ang pinaka nangyari diyan, kagaya ng kalakaran ngayon, lalong-lalo na sa mga lugar na nakapila lahat yung mga maliliit na opisina nagnonotaryo. Hindi naman talaga nandun yung yung abogado. Oh, actually, naman. Bibigay mo lang yung dokumentong gusto mong ipanotaryo. Pagkatapos, isosoli nila sa'yo, kompleto na. Kahit saan naman yan, Senator, di ba? Pirma, at sisiling ka nila, magbabayad ka, alis ka na. May dry seal yan. Meron bang nagpanotaryo na bago siya umalis, ay sinino niya muna, ma'am, sir, gusto ko lang pong masiguro na kayo nga po yung nakapirma rito. Pwede mong pumirma kayo dito sa isang papel para makumpara ko lamang po itong pirma dito sa ninotaryo ninyo. Para may nangyayari ba yun? Alam mo, Okay. yung judge na yun, ako pang pumunta sa kanya Bukod doon sa gusto kong makita kung talagang hindi nga niya pirma yun, humihingi ako ng mga dokumento na dati niya nang ininotaryo. Halimbawa, August, July, June, April, March, February, January. Yung taon na ito magsimula. Para maikumpara ko lang kung yung ginamit na stamp pad at saka yung pirma. Kung magkapareho naman halimbawa, bakit mo ngayon aakusahan si Guteza? Alam mo dyan, Drew, dito lang ako nagtataka kung bakit dito sila nagko-concentrate. Alam mo, sa aking palagay, at ito'y paniwala ko na, itong statement ni Guteza, ito ang pinaka-credible sa lahat ng statement na ipinahanagpahayag doon sa Blue Ribbon. Si Guteza has nothing to gain here. He has everything to lose. Pati buhay niya, pati buhay ng pamilya niya, isinapanganib niya. Wala siyang kikitain dito. Alam mo sa batas ng ebidensya, yung law on evidence, sino man ang gagawa ng testimony o pagtetestigo against his own interest, yun ang pinakamabuting ebidensya. Right. Si Guteza, ganoon ang ginawa. Sinuong niya yung buhay niya. Pati pamilya niya, nilagay niya sa panganib para lamang makapagsiwalat siya ng isang bagay na nalalaman niya. Right. At kung hindi niyo napansin, si Guteza lamang ang nag-connect sa pagitan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Ito ang kinatatakutan ng mga yan. Akala naman ng abogado na yan, tapos na ako sa kanya. Sa sandaling makakuha ako ng kopya ng notaryo niya. Meron na akong isa Meron na akong isa Dito nila gustong ilagay, dito nila gustong ibaling yung pag-uusap. Alam mo, dyan, gagawa ko ng isang paghalimbawa. Halimbawa, merong isang nag-tip sa inyong dalawa na isang magnanakaw ng kalabaw. Hindi nyo ba papansinin kung sino yung sinabi niya na magnanakaw ng kalabaw? Ang gigi sa inyo ba yung nag sa inyo? Ito yung pinaka-problema ngayon Ang Blue Ribbon Committee nahulog na doon sa aking pagpapalagay na ito ay nauwi na sa police investigation. Hindi na investigation in aid of legislation. Palibhasa kasi yung nag-chairman, police talaga No police ba, Senator Marcoleta? Banggitin nyo? No police? Ano? Pinupulis ba yung investigasyon? Hindi ba police investigation ang nangyayari? Okay. Nag-tip yung tao, ito yung magnanakaw ng kalabaw kanya. Imbes na yung magnanakaw ng kalabaw, ang usisain nila at gumawa sila ng paraan para matukoy talaga kung totoo yung sinasabi nung nag-tip sa kanila. Aba yung nag-tip sa kanila, ang ginisa. Yun po yung gustong idemanda. Saan ka naman nakakita na si Guteza? Gagawa pa ng paraan para siya pa yung pumirma doon at kukuha ng dry seal
at kukuha ng mga dokumento doon para siyang magsulat doon Siya sa... magkukusa, ganon? Saan ka naman nakakita ng ganun? Imposible naman yun. Po. Senator Marcoleta, apo, with your indulgence, pasensya na po, baka lang makalimutan ko yung tanong. Pinabanggit nyo kanina na walang magigain si Gutesa sa pangyayaring ito. Naniniwala po ba kayo na kung sino man yung nagdala sa kanya sa inyo ay walang ipinangako kay Gutesa, Senator Marcoleta? But tanungin ninyo si dating Congressman Mike Defensor. Siya yung tumawag sa akin para makipagkita sa kanya. Opo. Sabi ko sa kanya, Mike, wala na akong panahon ngayon. Magsisimula yung session namin at 3 o'clock. Sabi niya, Sen, baka meron kang 10 minutes dyan or 15 minutes kasi nandito lang naman kami dito sa... Tutukuhin ko na. Talaga naman yun na sinabi ko sa pagdinig. Diyan sa... yung sa Seascape, merong Golden China dyan. Dahil yun ay 5 minutes lang naman sa Senate, tinagpo ko yung tao. Kasi basahin mo lang, sabi niya, meron siyang prepared na affidavit dito. O yun ang ginawa ko. So ngayon, kailangan ipatawag nila si Mike Defensor. Yun! Kanina pa namin Hindi ba? binabanggit, Senator. Okay. Oo. At hindi lang naman si Mike Defensor ang nandun. May 2 pang taong kasama niya, bukod kay Gutesa. Kasama ni Mike, 3 sila. Pang-4 si Orly Gutesa. Sino po yung dalawa, Senator? May idea po yun? Si Mike Defensor na siguro, baka magkamali pa ako sa pangalan. Senator, yun ang bago, ha? Pagkakabanggit nyo na willing kayong at mas dapat humarap at ipatawag si dating Congressman Mike Defensor. Senator. Ipatawag lahat. Kaya lang, alam mo, kaya ayaw ko sanang dito mapunta yung pag-uusap. Ibinabaling nila sa isang bagay na hindi dapat ito yung tukuyin eh. Pero kung yan ang gusto nilang tukuyin, puntahan natin sandali. Pero yung sinasabi ni Gutesa, na may binanggit siyang mga pangalan doon, kamukha nung tumatanggap ng pera, yung nagbibilang ng pera, ang pangalan ay John Paul Estrada, merong Mark Tiksay, hindi man lang nila tinawag. Ayaw nilang tawagin yun. Yun ang mga matitibay na dapat ipatawag doon sa committee. Takot na takot si Ping Lacson na mabunyag o matukoy talaga si Martin Romualdez. Sasabihin ko na sa inyo, hindi kami magkakaban ng taong yan. Kung gusto niya talaga na sumama sa akin sa pagtukoy ng mastermind, kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda, huwag niya akong awayin dito sapagkat pareho lang ang layunin namin. Hindi ko siya maintindihan eh. Alright. Yung Gutesa, sinadya kong gawin yun na in-encourage ko sila magpasailalim sa Witness Protection Program sa pag-aakala ko na mahirap talagang matukoy ang mga mastermind kung simpleng pagdinig lang. So na-encourage ko, lumabas yung tao, nakapagsalita initially ng 17 congressmen. Tinawag ba niya kahit isa doon? Wala. Opo. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Yun ang nahahalata ko sa kanila. Sa sandaling natutukoy ang pangalan ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, iniiba nila ang usapan. Alright. Senator, maituturing po ba natin na itong kay Gutesa ay perjury po yan at hindi po ba dumaan sa proper vetting procedure po ng Senado ito pong si Orly o si Orly Gutesa, pati po yung kanyang sinumpang salaysay, Senator? Sinong nagsabing perjury? May tuturing May tuturing po ba yan? May tuturing? Hindi nga. Sinong nagsabi na may tuturing na perjury? Alright. Sino? Magsabi ka ng pangalan kung sino nagsabi. So, hindi pa ho natin... Si Senator Lacson ang nagsabi, di ba? O di patunayan niya nga. Total, maghaharap naman kami, di ba? Sa November. Bakit hindi ang ipatawag niya yung abogada para makita natin, para matanong din natin. Meron ka bang lugar doon na nagpapanotaryo ka doon sa Pasay City? Sa'yo ba yun? Kasi kung hindi man ikaw ang pumirma dyan, chances are, meron kang nilagay na tao doon na taga-pirma. Isipin mo, nasa book 8 ka na, ginawa niyong hanap buhay talaga to eh. Parang cottage industry na itong rito sa atin. Kayong dalawa lang, yun rin naman ito, pumunta kayo sa isang makapal na tao, yung maramihan tao. Sa seat call na lang, nakapaikot ang nagnonotaryo dyan. Meron bang nagpapanotaryo na lalapit bago siya umalis eh. Pasensya na po kayo. Pwede bang pumirma lang kayo dito sa papel na to para masiguro ko lang po na kayo po ang pumirma nito? Tama rin naman. Paano nakuha ni Gutesa yung dry seal? Paano niya na-stamp? Yun lamang alam mo, yung maliit na stamp pad na nakalagay yung Manila. Right. Mag-i-invento pa ba? Pirma pa. Hindi naman pirma ni Judge Manila, yung tapos ididiin niya doon sa space para makita niya yung lugar Manila. Apo. Right. Ay, Senator. Pinaka-imposible ang ini-imagine ng mga taong ito. At di umano, ako parang gumawa niyan. Tingnan natin. Kailangan ipatawag niya pati yung judge. Kasi yung judge, ako mismo nagsabi sa kanya, nire-request ko sa kanya. Pinaka-importante po rito, judge. Bigyan nyo lang po ako ng sample, okay na po ako. Apo. Ako pa nagpunta ron, pagkatapos na sumagot sa akin, hindi raw niya ako pwedeng kasi I am not party to the case. Sino ba ang party to the case? Yung bang abogada nagpunta sa Blue Ribbon Committee para siya mag-complain? Hindi.
Gumawa lang siya, pinaano niya sa social media, pinalabas. Dapat hindi ganon. Dapat pumunta siya sa Blue Ribbon Committee at siya mismo ang nagpahayag ng complaint doon na hindi ko kupirma yan. Walang ganon eh. Walang ganon eh. Yun ang sinamantala naman itong mga taong ito na nagkukunwa na gustong matuko yung malaking isda. Right. Medyo segue lang ako with your indulgence, Senator Marcoleta. Ano naman po reaksyon nyo at may mga pinakakasuhan na ang ICI sa Ombudsman kaugnay ng flood control scam? Sino yung mga... Senator Villanueva Estrada. Alam mo, Drew, dyan, ako okay lang sa akin, magkaso sila eh. Magsimula, hindi ko naman na minamaliit yung maliliit na isda. Tama rin naman, basta nasangkot dyan, isama lahat. Pero kapag ka naman, deliberate naman, iniiwasan mo yung malalaki, nagtataka na ako dyan. Bungal-bungal. Bakit? Pinaka-credible si Gutesa. Bakit hindi tayo mag-concentrate doon? Tinuro niya si Saldico, tinuro niya si Martin Romualdez. Wala man lang gustong mag-umpisa kung paano natin sisya sa atin itong mga ito. Tinukoy niya yung Martexay, tinukoy niya yung John Paul Estrada. Silang nagbibilang ng pera, silang tumatanggap ng pera. Ayaw man, takot na takot tawagin yung dalawa na yun. Hindi niya ba nahahalata ito? Pagka Martin Romualdez, ayaw nilang kalkalin. Pero ipapatawag daw, Senator, sa susunod na hearing. Diba, yan ang inihintay ko eh. Yun. Ipatawag. Ang tanong dadalo ba? Ipatawag. Opo. Unahin mo na lang yung Mark Texay. Pagsama-samahin, Mark Texay at saka yung John Paul Hernandez, John Paul Estrada. Pagkatapos, kung makakarating si Saldico, at saka yung pinakamalaki. At saka yung pinakamalaki, Martin Romualdez. Alright. Okay. So marami pa tayong hapag, Senator Marcoleta. Ayaw nilang humarap, ayaw nilang harap-harapan na pag-uusap. Puro Twitter, puro interview. Puro Sokmed, Pati TikTok. Pati Sokmed, lahat. Anyway. Sino ang maniniwala na si Gutesa, makukuha niya yung dry seal, makukuha niya yung estampad, dalawang estampad yun, at makukuha niya yung document number, page number, book number. Mario Joseph naman. Right.